And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga pinakalitas na balita natin nasagap ngayon mga kababayan. President Bongbong Marcos iginiit na kinakailangan maging matapang sa harap ng mga banta na kinakaharap ng ating bansa mga kapatid. Napakalalim po na mensahe na ito mga kababayan na binitawan ng ating mahal na Pangulong si President Bongbong Marcos. Ito po ay napaka-importante mga kapatid, lalo na't ginugunita natin ngayong araw na ito, ang araw ng kagitingan. At yan ba ating pag-uusapan mga kababayan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito, panoorin muna natin. Protektahan ang ating kalayaan at prinsipyo sa mga banta sa ating bansa. Ito ang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Kasunod nito ay pinag-utos ng Pangulo ang pagpapalakas sa hanay ng militar at dagdag benepisyo sa mga sundalo. Si Kenneth Pacientes. Protektahan mga kapatid. Yun yung sinusulong ng ating mahal na Pangulo. Protektahan natin ang ating bansa. Samantalang itong sa kabila mga kababayan, kaibigan natin ang bansang China. 'Di ba? Ang bansang China na inaabuso ang sambayanang Pilipino. Na inaangkin yung ating mga teritoryo. Samantalang yung pinaglalaban ng ating mahal na Pangulo mga kapatid ay para po sa interes ng nakararami, nakararami ng ating mga kababayan. Hindi po pang personal na interes yung sa kanila diyan sa kabila mga kababayan. Gustong protektahan ang bansang China dahil kumikita sila. 'Di ba? Di bali nang angkinin ng bansang China yung ating mga teritoryo basta kumita lang sila. Ganun kabobo yung mga tao sa likod ng mga pro-China na yan. Di ba? Tuloy! Sa sentro ng balita. Binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga veteranong sundalo kasabay ng pagdiriwang ng ika-82 taong anibersaryo ng Araw ng Kagitingan. Ang Pangulo ang nanguna sa mga aktibidad sa Dambana ng Kagitingan sa Bataan. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang malaking ambag ng mga veteranong sundalo sa paggamit ng bansa sa inaasam nitong kasarinlan. Anya, hindi lang dapat kada taon inaalala ang kabayanihan ng mga veterano, maging ang mga nagbuwis ng buhay noong World War II. Giit ng Pangulo, habang buhay natatanawing utang na loob ng bansa sa kanila ang tinatamasang kasarinlan ngayon ng Pilipinas. Diba? Utang natin sa ating mga mga kapatid, sa ating mga ninuno, sa ating mga kasundaluhan na nagbuwis ng kanilang buhay, para lang sa kalayaan ng ating bansa. Utang natin sa kanila 'yon. At ngayon mga kapatid, parang mababaliwalayan dahil kinakampanya ngayon ng iba nating kababayan itong bansang China na nang-aabuso sa ating bansa. 'Di ba? Gusto nilang i-discredit yung pagbuwis ng buhay ng ating mga magigiting na mga sundalo, mga kababayan, para lang sa kalayaan ng ating bansa. Gusto nilang i-discredit yun. At sabihin, kaibigan itong bansang China na gustong angkinin yung ating teritoryo. Diba? Ganon kabobo yung mga iba nating kababayan yan, mga kapatid. Mantakin mo yan, inangkin na lahat ng teritoryo mo, Gusto nang limasin lahat ng mga minerals dun sa may West Philippine Sea, tapos sasabihin nyo, kaibigan nyo ang bansang China. Di ba? Ganon kataksil ang ating ibang mga kababayan, mga kapatid. Tapos, yan? Parang binibrainwash pa nila yung iba nating mga kababayan. Di umano, walang magandang dulot, yung pakikipaglaban natin sa bansang China. Ikakasawit lang di umano ito ng karamihan ng mga Pilipino. Hindi yata sila na-inform mga kababayan na majority ng mga Pilipino handang ipaglaban ang ating soberanya, laban dito sa bansang China. Palibhasa mga kapatid, hindi sila nakikinig ng mga balita, ng mga surveys, Hindi sila nakikinig niyan kasi ang pinapakinggan nila yung matanda lang dyan na nagsusulsul sa kanila. Si Tatay Digong, yun lang yung pinapakinggan nila. Hindi na nila pinapakinggan, hindi na nila kinoconsider yung hinaing ng nakararami. Iilan na lang ba ngayon mga kababayan ang naniniwala dito sa partido nila former President Duterte? Di ba? Ayon nga sa pinakahuling survey mga kapatid,
no, majority ng mga Pilipino naniniwala kay President Marcos dahil nakikita nila na itong ating mahal na Pangulo, mga kababayan, no, ay may paninindigan pagdating, no, sa interes ng bansang Pilipinas, especially diyan sa issue ng West Philippine Sea. 'Di ba? Iilan na lang sila, mga kapatid, no, na naniniwala diyan ngayon kay former President Duterte. Biruin mo, Vice President natin wala din pakialam, mga kababayan. 'Di ba? Nagsayang lang talaga ako ng boto, mga kapatid, ano? Wala eh. Wala din kasi akong ibang pagpipilian ng mga panahon na yun, mga kababayan eh. No? Wala din akong ibang kwan eh. Gustong ipiliing leader nun eh. Dahil hindi naman sa pag-ano, mga kapatid, no? Si BP Sara lang naman kasi ang hindi kumukontra dito kay President Marcos. Kanya nga lang, no, nadadala kasi siya dito sa pinaglalaban ng kanyang ama. No? Pero kung totoo kasi, mga kababayan, no, mas magiging komplikado kasi yung ating gobyerno ngayon kung naiba yung vice presidente na nanalo. Kasi walang ibang gagawin din yung, mga kapatid, ano? Election pa lang kasi pinagbabantaan na nila si BBM eh. No? Kaya nung mga panahon na yon, sabi ko, wala eh. Si BP Sara lang talaga ang pwede kong iboto nung time na yun eh. Na kung saan hindi matutulad hindi maging katulad sa gobyerno ni former President Duterte na nag-aaway, may bangayan na nangyayari between sa presidente at vice president, no? Para sa ikatatahimik, binoto ko si BP Sara. Pero ganun pa man, mga kapatid, no? Parang sabi ko, nasayang na din yung ating boto dahil hindi rin naman siya nangingialam sa issue ng West Philippine Sea. No? Nagtatago na lang sila doon sa katwiran na hindi daw trabaho ng vice presidente yan. Ano pat naging kuan ka, madam? No? Ano pat naging reservist ka? No? Kuan lang yun, props lang yun, dagdag title lang pala kung ganon, mga kapatid. Parang ganon kasi ang lumalabas, mga kababayan. No? Dagdag title lang. Para sabihin may kuan. Pero yung kuan niya doon, yung pledge niya doon, yung tawag nito, yung sinumpaan niya doon nung pumasok siya, no, para depensa ng bansang Pilipinas, wala, no? Hindi na emphasize 'yon sa isip ni BP Sara. Kung kaya tahimik lang siya dito, mga kapatid. No? Mas pinili niyang suportahan itong si Kibuloy, no? At mas pinili niyang mag-adjust doon, no, sa lengguwahe ng bansang China, na to the point na nagmamandarin pa siya para i-greet yung presidente ng bansang China. 'Di ba? Mantakin niya, mga kaibigan, no? Pero kahit paano naman, no, mabuti na lang at hindi naging kasing gulo ni Vice President Leni Robredo, no, itong si BP Sara. And siguro, mga kapatid, ano, nasasabi ko may rason din naman kasi si former Vice President Leni Robredo ng mga time ng mga kababayan, no? Kasi gaya nga ni Dilima, mga kapatid, no? Kasi magkapartido nga sila, 'di ba? Pareha silang mga dilawan, no? Nakikita nila na mali na yung direksyon na tinatahak ng former President Duterte, no? 'Di ba nga, ayon nga doon sa sinabi ni Leila de Lima, no, ni former Senator Leila de Lima, na dapat isa publiko ni Duterte yung kanyang secret agreement sa bansang China. Nung mga time na nanunungkulan pa si former President Duterte. So ngayon, medyo naisip ko lang din, no, na tama din naman, no? Kaya naman pala sila kinikriticize nitong mga dilawan dahil syempre itong mga dilawan, sila talaga hindi natin maaalis sa katotohanan niya, mga kapatid, no? Naggrupo po ng dilawan under Aquino administration yung file or naghain ng kaso diyan sa tribunal para madepensahan yung West Philippine Sea na yan, no? Hindi natin maaalis yan, mga babayan, yung katotohanan, no, na si President Pinoy at ang kanyang mga kasamahan, no, sa kanyang partido yung naghain ng protesta niyan laban sa bansang China, no, na kung saan yun yung sinusundan ngayon ni President Marcos, no? Yun yung tinitindigan ngayon ni President Marcos, no? Nakatibayan na sa atin yung West Philippine Sea na yan. Yan yung pinaglalaban ng ating Pangulo ngayon, na sinabi ni BBM, panalo na kami at hindi ko nire-recognize yung 9-dash line tsaka yung 10-dash line ng bansang China kasi may kuwan na ang tribunal, no? May decision na binigay at inaward na sa amin ng West Philippine Sea, 'di ba? Dahil yon sa pagsisikap din noon, no, ng administrasyon ni former President Aquino. At ito na gaya ng sabi ko sa mga kapatid, no, pagdating sa interes ng bansa, mga kababayan, no,
lalo na sa national interest na mga issue, no, dapat talaga i-set aside natin yung kulay, no. Kaya nga binansagan na unity team itong tawag nito, pinaglalaban na BBM, kumbaga yung itong partido nila tinawag na unity team para i-unified, no, i-set aside yung mga kulay after the election, no, maging united tayong lahat. Pero ang ginawa mga kababayan, itong mga dilawan, sinuportahan si BBM, pero ito namang tinuturing niyang kaibigan, no, na pinalibing-libing pa di umano yung kanyang tatay, ito lang din pala yung hihila sa kanya pababa. Yun yung totoo dyan, mga kapatid. No, yun yung masaklap dyan. Diba? Front lang pala yung yung ipapalibing yung tatay ni na BBM. No, para pala may purpose din pala yun, mga kababayan, no? Para pala matalian sana nila sa liig din itong ating pangulo ngayon na si BBM. But unfortunately for them, mga kapatid, no, hindi ganun yung ating pangulo no. Ayaw ni BBM na may sinusundan siyang pattern galing sa nakaraang administrasyon. Siyempre, ikaw ba naman, ikaw na presidente ngayon, no? Siguro naisip ni BBM, ako na presidente ngayon, tapos yung kuan mo pa rin, yung style mo pa rin yung dadalhin ko, hindi pwede yan, no? Iba ang Marcos, iba ang Duterte, no? Kaya noong nakita na nila na ibang landas ang tinatahak ng ating pangulo, ayun na, pulburon video dito, no, bangag yung ating presidente, no, weak leader yung ating presidente. Ganun ang lumalabas sa kanilang mga dila ngayon, no? Kaya, kung tutuusin mga kababayan, kawawa yung ating mga kawawa yung ating mga magigiting na mga kasundaluhan dati na pinaglaban yung ating soberanya, yung ating kalayaan. Tapos, malaman-laman natin ngayon, mga kapatid, no, mismong kababayan natin Pilipino ang pinagtatanggol ang bansang China. Di ba? Mabuti na lang, iba yung pananaw ng ating mahal na Pangulo ngayon, no? At ito ay para talaga sa interes ng sambayan ng Pilipino, no? Yun talaga ang advantage natin ngayon dito kay President Marcos. Tuloy. It is of high importance to us, compelled not by mere law or presidential issuance, but by sheer heritage, by our shared history, by the proud example of our compatriots whom we revere as our real heroes. Indeed, this occasion should not be seen as a tiresome recollection of a horrendous loss recorded in our history. Dagdag ng Pangulo, bagaman tinatamasa na ng bansa ang kalayaan, kinilala ng punong ehekutibo na tuloy pa rin ang hamong kinaharap ng bansa na may negatibong epekto sa Pilipinas. Kabilang naanya ang malino na pagkanti sa soberanya ng bansa, naanya ay nagresulta na sa physical harm sa mga Filipino. Sino ang dapat sisihin doon, mga kapatid? No. Sino ang may dahilan kung bakit hinaharas tayo ngayon ng bansang China? 'Di ba? Sino ba ang may mali diyan? Si Pinoy? No. Sino ba ang dapat sisihin diyan? Panahon pa lang ni Arroyo 'di ba? Binigyan niya ng chance itong bansang China No. Noon hindi naman ganoon kuan yung interest ng bansang China diyan. 'Di ba? Sa West Philippine Sea. Baliwala yan sa bansang China noon, mga kapatid. Pero nung naupo si former President Gloria Arroyo, no, sumailalim siya doon sa Saimik ba yan? Saimik na ano ba yan? Parang balikat. Parang training ba yon? O joint etc. Kalimutan ko na Seismic pala, no? Seismic na parang venture yon, kasama natin yung bansang Vietnam, no? And kasama natin yung bansang China. Dahil doon sa ginawa ni former President Arroyo, mga babayan, no, nagkaroon ng pagkakataon itong bansang China, no, na ma-explore yung ating teritoryo, no, to the point na nakitaan ng bansang China na meron palang malaking deposito ng langis dyan. At agad-agaran nag-drawing ng 9 dash line itong bansang China. Sa amin yan, ganito ganyan. 'Di ba? Kasi nakita na ng China, pinagka-interesan ng bansang China 'Di ba? Papasukin mo ba naman yung mga magnanakaw, yung mga tuso na mga lahi ng inchik na yan dito sa ating exclusive economic zone? No? Hayaan mo ba naman sila ditong
tingnan-tingnan yung ilalim ng ating mga katubigan. Di ngayon, anong resulta mga kababayan? Di ba? Yung mga kababayan natin dyan ngayon sa may West Philippine Sea, yung mga Coast Guard natin, yung mga Navy natin, ang hinaharas ng bansang China. Dahilan doon sa mga pagkakamali ng mga leader na yon, no? Okay na sana pagdating nung panahon ni Pinoy no? Naipaglaban natin sinubukang pinaglaban nanalo naman tayo. Pagdating naman sa administrasyon ni former Digong, no, ni former President Digong, nako, nagkaroon pa ng secret agreement. No? Mas lalong pinaburan ang ating kalaban na bansa, no? Para lang maging matahimik yung kanyang administrasyon. Biruin, mantakin niyo yun, no? Ganon ka walang kwenta yung mga nagdaang mga administrasyon, mga kapatid, no? Tapos ngayon itong ating pangulo na pinaglalaban yung ating yung ating soberanya, no? Binibigyan niya kumbaga ng kahalagahan yung mga ninuno natin na pinagtanggol yung ating yung ating kalayaan. Kinikilala kasi ni BBM, mga kapatid, yung mga dati nating mga kasundaluhan, no, sa pagbuwis ng kanilang buhay para sa kalayaan ng ating bansa. Kinikilala ng ating presidente yon. Kung kaya ito yung guide niya ngayon, no. Siguro naisip ni BBM na yung mga ninuno nga natin nagbuwis nga ng kanilang buhay para ipagtanggol yung ating bansa, tapos ngayon ganon-ganon lang natin ipapaubaya sa bansang China yung ating teritoryo. Maliit man tayo na bansa, may paraan pa rin para matalo natin yung bansang China. Anong nangyari nung nakaraan? Naduwag ang bansang China, mga kababayan. Di ba? Kasi kung totoong matapang yung bansang China, dapat nag-amok na sila ng gulo nung nakaraan, no? Nung nagkaroon tayo ng anti-submarine drill dyan sa may West Philippine Sea. Di ba? Pero anong ginawa ng bansang China, mga kapatid? Natakot. Imbis na sabayan nila, no, or harapin nila yung tropa doon sa may West Philippine Sea, nagpadala na lang ng kanilang dalawang Coast Guard, Chinese Coast Guard nila. At ang nakakatawa pa doon, mga kababayan, no, kahit water cannon na lang, hindi pa nila nagawa. Di ba? Ganon kaduwag itong bansang China, mga kababayan, no? At yan yung sinasabi nilang kaibigan daw natin ang bansang China. Pero alam naman natin, no, aminin na lang natin na hindi sapat yun, no? Kailangan talaga may gawin pa ang ating presidente para masecure natin yung West Philippine Sea na yan. Kaya nasabi ko, mas mainam siguro kung panatilihin natin yung presensya ng bansang Amerika dyan, no? At magtayo na lang tayo ng mga man-made island dyan. I-develop na lang natin lahat ang pwede natin i-develop dyan, no? Kasama yung ating mga kaalyadong bansa. Total, hindi naman banta sa ating soberanya itong mga kaalyado nating bansa, mga kapatid, no? In fact, tinutulungan pa nga nila tayo no, na ipaglaban yung ating teritoryo diyan. Kaya dapat sakyan na natin 'yan, no? Nang sa ganun, tuluyan na natin mabawi yung teritoryo na 'yan, no? Wala namang palag ng China diyan Wala namang magagawa ang bansang China diyan kung sakali, mga kababayan, no? At sana nga, no, ibalik na rin ng Pangulo itong Pilipinas sa ICC, mga kapatid, no? Kasi dati hindi ako pabor Sa totoo lang, mga kababayan, maging honest ako sa inyo, kahit hindi ko na nagugustuhan si PRRD nung mga time na nitong nakaraang taon, no? Kahit hindi ko na gusto yung mga pinaggagawa niya, pinaglaban ko pa rin yan, no, na dapat hindi tayo sumailalim ulit sa ICC. Dahil lalabas kasi, mga kapatid, no, na walang kakayanan itong gobyerno ni President Marcos, no, na ipatupad yung batas natin para makulong si PRRD. Ganon kasi katwiran ko dati. Pero iba na no? Nag-iba na rin talaga ang takbo ngayon Di ba? Pati mga ahensya ng gobyerno, kinukontra nila Especially doon sa PIDEA, mga babayan, ano? Kung saan, kinumpirma na nga ng PIDEA na peke yung impormasyon ni Maharlika. Kaya sinabi nilang minanipula ni President Marcos itong PIDEA, no, para lang mawala yung kanyang record. Di ba? Pero may yung katangahan ng mga lintik na mga babayan. Tuloy. Ang mga ito ay hindi katanggap-tanggap, hindi makatwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kabataan na magsilbing inspirasyon ang mga nangyari noon 82 taon na ang nakalilipas.
Alam niyo mga kapatid, yung mga naniniwala na ngayon kila President Duterte mga kapatid, yung mga may edad na lang, no? Yung may mga siguro mga sabihin na natin 29 to 60 years old, no? Yun na lang yung mga naniniwala sa kanila ngayon. Pero itong mga bagong sibol ngayon, no? Mga bagong kabataan ngayon, hindi na yan, wala na silang pakialam doon sa sinasabi nila PRRD ngayon. No, dito sa mga teenager natin yan, wala na, hindi na sila naniniwala diyan. Paano? Mulat sila eh. Lalo na ngayon na itong mga bagong mga kabataan ngayon mga kapatid, ano, yung mga bagong sibol ngayon, may easy access na sila pagdating ngayon sa mga facts. Madali na nilang ma-access ngayon yung mga yung mga article na totoo na magpapatunay na kalaban nga natin yung bansang China. In fact, mga kapatid, no, according sa pinaka-latest na survey, no, majority po, no, in general po yun, majority ng mga Pilipino bata't matanda naniniwala sa presidente, naniniwala sa pinaglalaban ng presidente. Maliit na lang na porsyento ang natira mga kababayan sa naniniwala dito sa kila President Duterte, no. At malaki din yung porsyento mga kapatid ng mga undecided na mga tao, no, yung tipong hindi loyalista ni Duterte, hindi loyalista ni Marcos, no. Malaki pa yung mas malaki pa yung percentage doon, no. Pero ang pinakamataas talaga ngayon, majority ng mga Pilipino ang suporta sa gobyerno. Ang ibig sabihin nun, no, mulat na ang taong bayan pagdating sa katotohanan. Ngayon, pwede na sabihin niya na, kuwan lang naman yan, tawag nito, sorbe-sorbe lang naman yan. No, hindi naman nag-survey sa amin dito yan. Bobo kayo eh. No, hindi nyo alam kung paano ginagawa ang survey eh. 'Di ba? Kaya sasabihin nyo talaga yan. Ganon naman kasi yan mga kapatid eh. Dito sa mga side nila, dito sa side ng mga pro-China natin kababayan. Pag hindi pabor, peke. No, pag hindi pabor sa kanila yung datos. Pero pag pabor sa kanila, ipagyayabang nila. Ganon sila katanga. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Tama yan. Naway, mapagkunan natin ito. Biruin mo yan, no? Sa loob ng ating bakuran, dito pa nangisda yung bansang China. Di ba? Biruin nyo yan? Oh, ganun sila ka, bobo. No? Tapos sasabihin nila, ginawa lang daw nila yung tama. Gaya na sabi ko sa inyo mga babayan, no? Pang short-term solution lang yun. Yung pakikipagkaibigan nila dyan sa bansang China, no? Para wala lang gulo sa kanilang kwan. Kumbaga, para lang yun sa pansarili nilang interes yun, mga kapatid, na hindi magiging magulo yung kanilang administrasyon. No, sa halip, nakalabanin nila kinaibigan. Kumbaga, if you cannot beat them, then join them. Ganon yung prinsipyo na in-apply ni former President Duterte, mga kapatid. No, dahil siguro, sabi niya, kulang yung sundalo natin eh. Kumbaga, wala siyang tiwala eh. 'Di ba? Wala siyang tiwala sa kakayanan ng bansang Pilipinas eh. No, kaysa naman girahin yung administrasyon ko, makikipagkaibigan na lang ako. Kaya bago pa man siya naupo, mga kababayan, no, kinausap na siya ng bansang China. 'Di ba? Ang linaw doon sa balita na pinanood natin nung nakaraan, no. Pagkapasok pa lang ni PRRD sa no, pagkapasok pa lang niya sa office, no, diyan sa Malacanang, na-enforce agad yung gentleman's agreement. Ibig sabihin nun, bago pa pala siya naupo, mga kababayan, meron na silang usapan ni Xi Jinping. No? At gaya ng sabi ko sa inyo nung nakaraan, mga kapatid, baka nga pinapili ni Xi Jinping. Incoming President Duterte. No? I will give you two choice. You want war? Then we go to war. No? If you want peace, then let's be friends. Ganon yun. No? Kung kaya, di ba nakita naman natin kung gaano sila ka-close ni Xi Jinping, mga kababayan. Itinakwil lahat ni PRRD yung mga dating kaalyado ng Pilipinas na may naitulong talaga sa atin, especially sa ating sa ating kalayaan. No? Tinakwil niya bansang Amerika, tinakwil niya, no? Kinalaban niya lahat. At mas pinaburan niya ang bansang China. To the point na sabi pa ni PRRD, no, pwede naman tawagin na Pilipinas province of China. Diba? Nakita nyo yun? Tuloy. Ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Higit sa lahat,
Naway patuloy nitong pagtibayin ang ating pagkakaisa at ang ating pagiging makabansa. Kasabay Tama niya yan. ng pagtiyak ng Pangulo na patuloy na aagapay ang pamahalaan para itaguyod ang kapakanan ng mga veteranong sundalo sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo, gayon din sa kanilang pamilya. Katunayan, inatasan na niya ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para tutukan ang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng total permanent disability dahil sa pagganap sa kanilang tungkulin. Tutok din anya ang gobyerno para palakasin ang pwersa ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagtulak ng AFP Modernization Program. Yun talaga dapat ang prioridad dyan, mga babayan. No? Yung AFP Modernization Program, dapat talaga matutukan yan. No? Well, sa panahon naman ni President Digong, no, meron namang pagbabago sa AFP, pero yun, gaya na sabi ko sa inyo, mga kapatid, hindi ganun ka-aggressive yung progreso ng AFP noong time niya. Dahil yung mga dapat na nagiging banta, no, sa ating bansa, naging kaibigan nga natin eh. No? Kinaibigan niya eh. 'Di ba? So, siguro napag-isip-isip ni President Duterte, kaibigan naman natin yung China eh. So, bakit ba tayo magkuan, no? Bakit pa natin paghahandaan yung gera eh? Nasa atin naman na sila, no? Friends, we're friends naman 'di ba? Eh ngayon, sa panahong ganito, edi wala tayong gaanong kagamitan, 'di ba? Itong China, kung ano-ano nang pinagagawa sa atin, tayo nag-o-order pa lang ng mga bagong kagamitan, no, para sa modernization ng ating AFP. Hindi kasi in-anticipate ito ni PRRD siguro, mga kapatid eh. No, kasi ang sa isip niya siguro, no, makokontrol niya, no, sa liig itong si BBM. Hindi eh. 'Di ba? Kaya nga nagwawala ang bansang China eh. Dahil akala nila mahahawakan pa rin nila itong susunod na presidente. No, mahahawakan pa rin nila sa liig. Hindi ganoon ang nangyari. 'Di ba? Open tayo, open si BBM na makipagdialogo sa bansang Pilipinas. Pero ang dapat baseline nila is yung soberanya ng Pilipinas, no? Hindi pwedeng i-bargain yung ating exclusive economic zone para lang sa interest nitong bansang China at para lang magkaroon ng katahimikan. Ganon ang ganon yung patakaran ni BBM. Open tayo. Walang problema makipagdialogo sa bansang China. Gusto pa rin nila ng dialogo. Kanya nga lang, may standard na ngayon, no? Meron na tayong baseline. No, dapat umaayon lahat 'yan sa interest ng bansang Pilipinas, hindi sa interest nyo, no? Dapat umaayon 'yan sa soberanya ng bansang Pilipinas. At hindi lang basta yung terms nyo lang yung didigan nyo diyan kung sakali mang magkaroon ng tawag dito dialogo, no? Mautak yung ating presidente eh, 'di ba? Tapos sasabihin ng iba, gulo lang daw, gera lang daw yung kahihinat na nitong mga bagay na ito. Well, hindi naman natin hinangad yung gera, pero pag gusto nila tayong gerahin, mangyari na ang dapat mangyari. Kung yun lang din naman ang paraan para ma-save natin yung ating soberanya, 'di ba? Kung para sa inyo, no? Kung para sa inyo walang kwenta yung West Philippines na yan, para sa amin malaking bagay yan. Kaya kung gano'n lang din naman na gaya nga nung nag-comment, mga kapatid, no, na tubig nga lang daw yan, no, kumpara daw sa buhay ng mga Pilipino na mawawala. O kung tubig lang naman pala yan para sa inyo, wag na kayong magreklamo kung bakit umaabot ng 70 yung kilo ng bigas. No, para kasi kayong mga tanga na hinahanapan nyo ang presidente nung pangako niya di umano. Hindi pangako yun, goal yun ang tawag doon. Kanya nga lang, illiterate kasi kayo, no? Illiterate yung mga utak nyo, kaya hindi nyo alam ang pinagkaiba ng pangako sa goal. 'Di ba? Kumbaga yun yung yun yung pangarap ni BBM eh, na sa kanyang administrasyon, no, pabababain ko ang kilo ng bigas. Kung tutuusin nga no? Kung magbabatuhan lang din naman tayo ng kapalpakan ng presidente, wala nang mas papalpak doon sa pangako, no, ni former President Duterte na mag-jet ski siya papuntang West Philippines at hahamunin niya ng barilan yung mga yung mga tawag nito taga China, no? Wala nang mas palpak doon, no? Kung ikukumpara, kung ang complaint niya lamang hindi tinupad ng presidente yung ni President BBM yung 20 kilos ng bigas, no, na kilo ng bigas. Paano kaya pag balikan din natin yung pangako din ni PRRD noon
no, na magje-jet ski siya di umano doon papuntang West Philippine Sea. Oh, anong mas malala doon? 'Di ba? Bago nyo batuhin si President Marcos, dapat siguraduhin nyo na meron kayong common sense at meron kayong sapat na kaalaman sa mga bagay. 'Di ba? Hindi yung babatuhin nyo lang si BBM tapos hindi nyo nakikita yung kapalpakan ng mga politiko na sinasamba nyo. 'Di ba? O maghanapan tayo ngayon. Oh, bakit hindi tinupad ni PRRD yung kanya, pangako din niya na magje-jet ski? Dapat siguro niya mga kapatid, gawan din sana siguro natin ng jingle. No, kasi nga yung 20 na kilo ng bigas ginawa ng jingle yun ng SMNI eh. No. Ginawa nila ng jingle yun. Dapat siguro gawan din natin ng jingle yung magje-jet ski, no. Para tapatan natin, 'di ba? I mean, totoo naman yun. Legit naman yung sinabi ko mga kapatid. Noong panahon ni PRRD, nangako siya. Magje-jet ski ako. Humalik pa nga Humalik pa nga sa flag ng Pilipinas eh. At sinabing, magje-jet ski ako. Papuntang West Philippine Sea at hahamunin ko sila ng gera. Magbarilan kami doon. Pucha, nung nanalo siya mga kapatid, anong nangyari? No? Kakapasok pa lang niya ng opisina, gentleman's agreement. 'Di ba? Lahat ng nag-upo sa kanya na nakitaan siya ng butas, pinakulong niya. At sinabing drag queen. 'Di ba? Tapos ngayon pumutok uli, no? Sila lang din ang nagpahamak sa kanilang mga sarili dahil hindi nila nakontrol ang bunganga ni Attorney Harry Roque. Hanggang sa umabot ako sa punto mga babae, na nag-research talaga ako patungkol diyan sa gentleman's agreement at doon ko nalaman, oy, ito pala yung issue dati kay Senadora Leila de Lima. Dahil pala sa mga nalalaman ni Senadora Leila de Lima, kaya pala siya pinakulong. 'Di ba? May rason pala, no, kung bakit pinakulong nila. Dahil nabisto pala, no, na niyuyurakan na pala ni PRRD yung ating saligang batas sa pamamagitan ng pagpapapasok ng bansang China. Ikaw ba naman sabihan mo na itong saligang batas ng Pilipinas parang toilet paper lang 'di ba? Napakalaking insulto nun mga kababayan. Pasensya na kayo mga kapatid, umiiyak na naman yung anak ko Ganon kasi talaga yan. Kaya dapat mga kababayan, sa susunod na eleksyon dapat mag-isip na po tayong mabuti, no? Kung sino iboboto natin. Huwag lang po tayong magpapadala sa kung ano yung hype, 'di ba? Kasi mahirap 'yun, no? Madadagdagan na naman yung mga leader na balingbing, 'di ba? Anyway guys, hanggang dito na lang yung video ko kasi maingay na talaga yung anak ko, no? Huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like yung ating video. Adios.